Sa ibang balita, binatikos ni Pangulong Aquino ang Sandigan Bayan kaugnay sa pag-apruba ng Korte sa plea bargain agreement na pinasok ng Ombudsman at ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia. Determinado ang Pangulo na iapela ang desisyon kahit makarating pa yan sa Korte Suprema. Nakatutok si June Veneracion. Nakakapagtaka, 112 years na pala kayo. Ngayon pala kayo nadalo ng Pangulo ng Republika. Okay. Napapabiro pa si Pangulong Aquino sa umpisa ng programa sa Commission on Audit kung saan niya pinangunahan ang awarding ng Most Outstanding Employee at Audit Team ng ahensya. Pero nag-iba na ang kanyang timpla pagkatapos ng programa ng pag-usapan na ang pag-aproba ng Sandigan Bayan sa plea bargain agreement ng Ombudsman at the retired General Carlos Garcia. Personally, paano kaya naka-arrive ng decision ng ganito ang Sandigan Bayan? Para bang nasa vacuum sila. Parang hindi ba na napakinggan lahat ng na-unearth na testimony, for instance, sa Senate? Hindi ba yung special prosecutor na mismo nagsabing, kung alam lang namin to ebidensyang to, no? Hindi na namin isinulong yung plea bargain, ako, allegedly. So, paano ka naman hindi magugulat sa nangyaring decision? Agad na inutusan ni Pangulong Aquino ang kanyang Executive Secretary, Justice Secretary at ang Solicitor General na pag-aralan ng kaso. Sabi ni Pangulong Aquino, maghahain ng motion for reconsideration ng gobyerno sa Sandigan Bayan. Kapag hindi pa rin ito pinagbigyan, sa Korte Suprema na raw nila ilalapit ang kaso. Dahil para sa gobyerno, hindi raw dapat basta-basta isuko ang laban kontra katiwalian. Si COA Commissioner Heidi Mendoza, inasahan na raw ang desisyon ng Sandigan Bayan. Si Mendoza ay kasama sa Special Audit Team na nag-imbestiga kay Garcia. Let me just say it as a temporary setback, not really a defeat. I think much is still to happen. As I've said, I'm confident this is not yet the end. Si dating AFP Budget Officer George Rabusa na nagbulgar sa mga tiwali umunong gawain ni Garcia at ng iba pang opisyal ng militar, dismayado sa desisyon ng Sandigan Bayan. 300 milyon daw ang nakulimbat ni Garcia pero sa ilalim ng compromise deal, kalahati lang ibabalik niya sa kaban ng bayan. Kaya nga ako lumabas para ilabas itong kabulukan na to, di ba? So, I feel bad na about this, yung pagkakapanalo ni General Garcia, my former boss. Ang desisyon daw ng Sandigan Bayan, masamang senyales sa kampanya kontra katiwalian ng administrasyon. June Veneracion, nakatuto, 24 oras. Samantala, gusto naman pong kasuhan ng ilang mga militante ang mga maestrado ng Sandigan Bayan. At yan ay dahil pa rin sa desisyon nilang aprobahan ang plea bargain deal ika nga sa kaso ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia. Pinag-aaralan na rin ng Department of Justice at ng tanggapan ng Solicitor General ang direktang pag-apela sa Korte Suprema. Nakatutok si Jamie Santos. Pinagmukhang talipapa ng mga miyembro ng akbayan ang harap ng tanggapan ng Sandigan Bayan kanina. Tila tawaran lang daw kasi sa palengkeng nangyari matapos aprobahan ng Sandigan Bayan ang pinasok na plea bargain agreement ng Office of the Ombudsman kay dating AFP Controller Major General Carlos Garcia. Pinag-aaralan po namin sa akbayan maghain ng kaso laban sa mga kinaukulang justices na naglabas ng ganitong klaseng desisyon. At ang aming pinag-aaralang ground ay yung paglabas nila di umano ng isang unjust na interlocutory order. Sana lang daw ayon sa bayan muna may kaharapin ding parusa si Garcia dahil sa batas daw 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong ang parusa sa bribery. Ayon sa batas, prisyon mayor ang sentensya ng direct bribery, no? So it's a maximum 12 years. Doon sa sentencing, pwede pa namang kasuhan o sentensyahan ng Sandigan Bayan ng 12 years si General Garcia. Dismayado rin sa desisyon ng naghain ng kaso laban kay Garcia na si dating Special Prosecutor Dennis Villa Ignacio. Dapat daw kumilos agad ang administrasyon dahil meron lang daw 15 araw ang gobyerno bago maging final and executory ang resolusyon. Baka raw tuluyan ng makalaya si Garcia. Kaya naman pag-aaralan na raw ni Justice Secretary Leila De Lima at Solicitor General Joel Cadiz kung maaari na nilang idiretso sa Korte Suprema ang apela. The Sandigan Bayan might schedule already the rearrangement and the sentencing for direct bribery. Tila naging manhid daw ang Sandigan Bayan. Tinawag nga ni De Lima na judicial callousness ang nangyari dahil marami raw hindi kinonsidera ang Sandigan Bayan tungkol sa plea bargain deal. Pero si Deputy Special Prosecutor Jesus Micael, ikinagalak ang desisyon. Pakiramdam daw niya, vindicated sila at tamang pagpasok nila sa plea bargain kesa sa walang nakuha ang gobyerno. I hope that they read carefully the resolution of the Sandigan Bayan. For me, it is fairly clear
no? And well written, well researched. Hindi naman ito basta-basta na overnight lang na, I'm sure, hindi naman overnight gagawin ng husgado yan eh. Ipinagtanggol ng Sandigan Bayan ng 2nd Division. Hindi rin naman daw nangangahulugan na wala ng parusang naghihintay kay Garcia. Hindi naman ibig sabihin na nag-plea bargain ka, libre ka na. Kasi merong penalty yung krimen kung saan umaamin ka. Sabi pa ng Sandigan Bayan, ang desisyon daw ay ibinatay sa mga inihaing ebidensya. We are bound by the evidence on record and by the whatever is already presented before the court. Nakatali na kami doon. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, sinaptyap na katawan ng tao na takpuan sa iba't ibang lugar sa Santa Rosa, lalawigan ng Laguna. Pulis Makati namaril umano ng bata. Fans ni Justin Bieber, excited nang mapanood ng kanilang idolo. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.